Huwag mo silang pansinin, Emerald. Hindi pa naman nagsisimula ang briefing nang dumating ka. At hindi ka pa naman late, Iha. May oras pa tayo. Sa sinabing yun ng direktor ay mas lalo pang tumalim ang tingin ng ibang staff at crew kay Emerald. Mangilan-ngilan lang sa mga to ang tila maayos ang tingin sa kanya. Pero ang makeup artist na matagal na naghintay sa kanya, ang siyang tila may malaking galit kay Emerald. Alam ni Emerald na isa siyang baguhan at wala siyang gaanong kakilala sa showbiz. Pero sinusubukan naman niya na maging friendly sa mga to. At isa pa, hindi naman siya na late dahil may 15 minutes pa bago magsimula ang briefing. Pero hindi niya alam kung bakit gano'n na lang kasamang tingin ng iba sa kanya. Pero tulad nga ng sinabi ng direktor, ay hindi niya pinansin ang mga to. Matapos ang briefing, ikagad silang dumiretso sa rooftop ng building kung saan ang unang eksenang kukunin nila. Dahil siya isa itong action romance, ang unang gagawin ni Emerald ay makapaglaban sa mga kaaway ng taong kanyang pinoproteksyonan. Ayon sa script, matapos niyang patay ng 3 tauhan ng kalaban, ay darating ang bidang lalaki at ililigtas ang taong pinoproteksyonan niya. Pero ng mga sandaling yon ay hindi pa sila magkakilala. Siya lang ang kakuhaan ng eksena doon dahil ang ibang artista nakasali sa shoot ay sa ibang lugar kukunin at lahat ng eksena. Sa opening ng pelikula ay dito gaganapin sa hotel. Ang standing ng bidang lalaki rin ang pumunta at hindi ang mismong aktor. Bagamat may panghihinayang na hindi to kagad nakita ni Emerald ay hindi siya nalungkot. Sikat na artistang makakasama niya dito, kaya kailangan niyang galingan at ito ang magiging debut movie niya. Kagad siyang naghanda upang umpisahan ang pag-a-acting, ngunit nang sinabi ng direktor na action, ay hindi niya mayakbang mga paa upang pumunta sa tapat ng kamera at umpisahan ang eksena. Binalot ng tensyon si Emerald, nanginginig ang buo niyang katawan dahil sa kabat nakalimutan niya na rin ang kanyang mga linya na ilang linggo niyang pinractice. Hindi siya makapagsalita, kaya naman ilang beses nag-cut ang direktor at dahil dito ay lalong nainis sa kanyang mga crew. Ngunit hindi si Director Yolan. Pinahinto na muna nito ang filming at kinausap siya sa isang tabi. Alam ko kung anong nararamdaman mo, Emerald. Huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw ang unang artista na nag-struggle sa unang pagkakataon. Sabihin mo lang sa akin kung saan ka nahihirapan at gagabayan kita. Kung anong dapat mong gawin. Napayuko si Emerald at labis na nagpasalamat kay Director Yolan sa mahaba nitong pasensya. Kahit itong una niyang pagkakataon na umakting ay hindi naman itong una niyang best na humarap sa kamera. Kaya hindi siya dapat nag-struggle ng ganito. Pero nahihirapan pa rin siya kaya lagi niyang nakakalimutan ang kanyang linya. Pasensya na po kayo, Direk. Kinakabahan lang po talaga ako. Alam kong hindi itong unang best kung sumalang sa kamera pero nakakalimutan ko po yung mga linyang dapat kong sabihin kapag inuunahan ako ng kaba. Huwag po kayo mag-alala. Sa susunod ay pagbubutihan ko na po. Ayaw ko pong sayangin ang oras ng mga crew at staff. Lalong-lalo na pong oras nyo. Tinapik siya ng direktor sa balik at saka ngumiti. Hindi mo kasalanan yon, Iha. Naintindihan kita. Isa pa pinagbilin ka sa akin ng asawa mo. Sabihan ko makeup artist na ayusin mo lang makeup mo para magka-resume na tayo ng filming. Tumango si Emerald at sumunod sa direktor kung saan pinuntahan nilang makeup artist. Ngunit dahil kanina pa irritableng babae kaganitong kinumpronta ang direktor. Derek, kanina pa kami nandito at naghihintay. Hindi ka ba naawa sa mga staff at sa mga crew mo? Kung hindi kayang umakting ng babaeng yan, dapat hindi na lang siyang kinuha nyo. Ang alam ko ho ay nag-audition si Miss Monique. Bakit hindi siyang kinuha nyo? Tunay nga na napakabait ng direktor. Kahit na pinagsabihan pa ito ng makeup artist ay hindi ito nagalit at ngumiti lamang. Ako ang nakakaalam kung sinong dapat si pelikula na gagawin ko. Alam ko na may pagkakamali si Emerald pero let's give her a chance. Bago lang siya sa industriyang ito. Pero kahit na gano'n ay ramdam kong emosyon sa mata niya. Sige na, pagtataboy nito sa makeup artist. Ayusan mo na siya at magsisimula na tayo. Tumayong makeup artist mula sa inupuan nitong folding chair at hinarap ang direktor. Pasensya na, Direk, pero hindi ko na kaya maghintay pa. Dahil nauubos ng oras ko dito. Dahil sa walang kwentang babaeng ito. Bakit ba pinipilit niyo siya na siyang gumanap kahit hindi naman siya marunong? Bakit ba pinagtatanggol niyo siya parati? Anong relasyon niyo sa kanya? Nagulat si Emerald sa biglang pagsagot na yun ng makeup artist sa direktor. Hindi niya akalain sa unang araw niya sa taping ay ito na kaagad ang mangyayari. Tumingin siya sa assistant na umiling lang upang sabihin na huwag siyang makialam. Mukhang alam na alam nito kung anong dapat na gagawin. Sa sinabing ito ng makeup artist ay kagad na nagtinginan sa kanilang iba pang crew members.
Hindi na nakatiis at sumabad na rin ang assistant director. Sabihin niyo nga sa amin, Direk Yolan, ano ba talagang relasyon mo sa babaeng yan? Bakit pinipilit mo pa rin siya kahit hindi naman siya marunong? Ang sabi mo mahalaga sa yung project na to, pero kung katulad niyang gaganap, may halaga pa bang lahat ng ito? Oo nga, Direk, muling sabad ang makeup artist. Kung wala kayong relasyon, hindi mo siya ipagtatanggol ng ganito. Hindi kaya ginamit niyang katawan niya para lang makuha ang role na to? Kung ganon ay out na ako dito. Tinalikuran sila ng makeup artist at umalis sa rooftop. Kagad na namulang mukha ni Emerald nang marinig ang sinabi ng makeup artist. Oo, nakaramdam siya ng galit dahil walang katuturan ng sinasabi nito. Pero hindi siya makapagsalita upang ipagtanggol ang sarili. Hindi siya pinayagan ng makeup artist. Ang lakas ng hangin sa rooftop at nagugulo ng buhok niya. Pero wala siyang pakialam doon. Mula sa isang sulok ay may isang babaeng pumalakpak at naglakad palapit sa kanila. How disappointing, Emerald. Pumunta pa naman ako dito para panoorin ang bida na pinili ni Direk para sa pelikulang gusto ko. Pero ito ang madadatnan ko. Ang nakangising mukha ni Monique na puno ng kritikong bumulaga kay Emerald. Naikuyom niya ng mahigpit ang kamao at hindi kagad makapagsalita. Kaya naman nagpatuloy si Monique pero sa pagkakataong ito ay ang mga crew members ang kinausap nito. Guys, may dala akong inumin at pagkain para sa inyo. Alam kong inaantok at napapagod na kayo kaya let's continue. Hindi hinayaan ni Director Yola na makapagsalita pa si Monique. Nilingon siya nito at nginitian. Huwag mo silang pansinin, Iha. As long as you do nothing, you won't do any harm. Ngayon ay patunayan mo sa kanila na karapat-dapat kang bida sa pelikulang gagawin ko. Pilit nang umiti si Emerald, tinangwa ng direktor. Sumunod siya dito nang humakbang ito papunta sa harap ng kamera. Pero bago umalis si Monique ay muling may pinahabol tong salita. Enjoy the food after the filming, guys. Kailangan ko na umalis dahil may hahabulin pa akong flight. Baka hindi ako makarating sa Italy sa tamang oras. Sinadya pa nitong lakasan ang boses para marinig niya ng klaro. Ang sinabi nito hindi nga ito nabigo dahil naapektuhan siya sa sinabi nito. She's going to Italy with Frederick. Kahit na sinabi ni Monique na pupunta ito sa Italy kung saan nandun din si Frederick ay hindi nagpa-apekto si Emerald. Hindi niya alam kung papaniwalaan niyang babae. Pero kahit na naguguluhan at hindi mapakali, ay naging maayos ang sumunod niyang performance. Magmula nang kinausap siya ni Direk Yola na hindi na siya kinakabahan at nagkamali. Saulado niya rin ang kanyang bawat linya pero natural ang kanyang pag-arte. Naging maayos ang bawat eksena niya na ikinatuwa naman ng crew, pati na rin ang assistant director na tuloy nagbagong pananaw sa kanya. Dahil doon ay maagang natapos ang eksena na gagawin ni Emerald ng araw na yon. Bukod sa makeup artist na nag-walk out ang ibang crew members ay naging maayos na rin ang trato sa kanya. Hindi na rin niya kinakailangan maghanap ng bagong makeup artist dahil ang kanyang personal assistant na kinuha ni Manson para sa kanya ay magaling ding mag-ayos. Hindi lang ito marunong mamili ng damit na isusuot niya, pati sa makeup ay ito na rin ang umalalay sa kanya. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, Iha, magaling ka. Kuhang-kuha mong expression na gusto ko. Malawak na napangiti si Director Yolan matapos ang wrap-up ng taping nila sa araw na yon. Naghahanda na sila para sa kanilang dinner at ng buong crew member. Tama si Direk Emerald, pero mali ako dahil agad kitang hinusgahan. Pasensya na rin kung may nasabi ako masama sa'yo. Hindi ko intensyon na sabihin yon dahil nadala lang ako ng emosyon ng iba nating kasama. Lalo na't pagod na rin sila. Pero huwag kang mag-alala dahil simula ngayon ay magiging maayos ng trato namin sa'yo. Agad na segunda naman ng assistant director. Magkasama silang nasa elevator pababa sa restaurant ng hotel upang doon kumain. Nahihiyang napailing si Emerald. Hindi niya akalain ganito na kainit ang pagtanggap sa kanya ng lahat matapos ang isang araw lang na nakasamang mga to. Ang akala niya tuluyan ng hindi maniniwalang mga to, lalo na sa sinabi ng makeup artist na napag-alaman niyang binayaran pala ni Monique para magsalita ito sa kanya ng masama. Ayon sa balita na nasagap ng PA niya, ay kinuntsaba daw ni Monique ang makeup artist na yon para siraan siya. Kaya daw ito naroon sa unang araw ng taping nila dahil gusto nitong patunayan na hindi niya deserve ang makuha ng lead role ng pelikula na gagawin ni Director Yolan. Wala ho yun. Ako nga ho ang dapat na magpasalamat dahil sa mainit yung pagtanggap sa akin. Hindi ko ho akalain na unang role na gagawin ko ay ganito kaagad kagandang pagtanggap niyo sa akin. Walang tigil ng pag-check niya sa cellphone na tumaasa na may mensaheng pinadala si Frederick. Ngunit ni isa ay wala pa siyang natanggap. Marahil ay wala pa itong internet dahil nasa himpapawid. Kaya inintindi niya na lang ito.
Ang hindi lang mawala-wala sa isip niya ay sinabi ni Monique na pupunta rin ito sa Italy. Kung ganun ba, ay magkikita doon ang dalawa? Lutang ang isip niya kaya hindi niya namalayan na bumukas na pala ang pinto ng elevator. Kung hindi pa siya siniko ng PA ay hindi pa siya lalabas dahil nauna nang lumabas ang direktor at ang assistant director. Masayang naging dinner ng lahat kahit papano'y nawalang agam-agam sa puso ni Emerald. Sa ikatlong araw ng taping ay hindi na sila sa hotel ang lokasyon kundi sa kalapit na building. Dito ay naka-eksena ni Emerald ang ibang batikang aktor sa industriya, kasama na rin ang magiging male lead niya. Kahit nabaguhan ay tuloy-tuloy improvement ng acting ni Emerald. Tuwang-tuwa rin sa kanya mga ka-eksena, lalo pat lagi siyang maagang nakakarating sa set. Hindi siya nalilate katulad ng ibang kasamahan nilang artista. Sa ikalimang gabi niya sa hotel, habang nagpapahingay sinubukan niyang tawagan si Frederick. Ngunit nakapatay pa rin ang phone nito. Pagod siya sa buong araw ngunit kahit napilitin niyang matulog, ay hindi niya magawa dahil walang ibang nasa isip. Kung hindi si Frederick na baka kasama na naman si Monique. Pagkaraan ay tunog ng phone ang gumulo sa kanya at sa pagkakalang si Frederick yun ay dali-dali niyang sinagot nang hindi tinitignan ng caller ID. Hello? May excitement sa boses sa tanong niya. Hello, Miss Emerald. Nang marinig ni Emerald ang boses ng PA, kagad na nawalang excitement sa kanyang puso. Nilayo niyang phone sa tenga upang tignan ang caller ID at nang masiguradong pangalan yun ng kanyang PA, ay tuluyan siyang nadismaya. Hinamig niya ang sarili upang hindi pa halata na malungkot siya. Ah, ikaw pala Camille. Napatawag ka? May nakalimutan ka bang sabihin sa schedule ko? Kumiga siya sa kamat ng malayang kamay ay kinuha ang isa pang unan at mahigpit yung niyakap. Sa totoo lang ay nananabik na siyang makita si Frederick. If she could only wish that she is here tonight. Nasasabik na siya sa mahigpit na yakap at sa halik nito, ngunit sa ngayon ay magtitiis na muna siya. Miss Emerald, nakita niyo na ba kung anong trend ngayon sa internet? Agad na naglahong antok ni Emerald ng mahamig ang takot at pag-alala sa boses ni Camille. Anong ibig mong sabihin? Anong trending na kailangan kong malaman? Nagtatakang tanong niya. Hindi mo pa talaga nakikita? Thank God, hindi ka pa nagbabrowse. Iwasan mo muna mag-internet ngayon at sasabihan na lang kita kapag maayos ng lahat. Huwag kang mag-alala dahil sinisettle na ni Boss Frederick ang lahat. Sa sinabi niya ni Camille ay mas lalong nainganyo si Emerald. Ano bang balita na kailangan itago sa kanya? Dahil ba yun kay Frederick at Monique? Ilang araw na rin magkasama mga to sa Italy kaya imposibleng walang makakita sa kanila. Kilala si Frederick globally dahil lawak ang negosyo nito at kahit na si Monique ay ganun din. Lalo na't may mga international branding itong ini-endorso sa buong mundo. Nakagat ni Emerald ang labit kagad na bumalikwas ng bangon matapos patayin ng tawag. Bilin sa kanya ni Camille ay huwag mag-browse ng internet. Pumayag nga siya pero taliwas naman ang ginawa niya sa ngayon. Binuksan niya lahat ng app na meron siya. Blue app, black app, or red app para lang makitang latest news tungkol kay Frederick at Monique. Ngunit ni isa'y wala siyang mahanap. Ang bumungad sa kanya isang article na tungkol sa kanya na nagsasabing siya'y may relasyon kay Director Yolan. Kaya nakuha niyang lead role sa pelikulang gagawin nito. Dahil kilalang pangalan si Director Yolan ay kagad na sumabog ang balitang ito. Kahit pa wala itong katotohanan, namutla si Emerald habang binabasa ang article na masyadong dinungisan ng pangalan niya. Dahil sa pakipagrelasyon niya umano sa isang matandang may asawa na. Hindi lang yon, ang article na to ay pinost din ng kapatid niyang si Sandra at iba pang sikat na creator. Kaya't kagad na nag-trending ang topic na to. Agad na namutla si Emerald, ano mukha na lang itatapat niya sa lahat bukas. Lalo na't iskandalo na naman ang hatid niya sa mga ito. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng luha. She felt helpless and alone. Hindi niya alam na ganito pala kahirap pasukin ang mundo ng entertainment. Maya-may narinig niyang biglang pagtunog ng pinto sa pagkakalang ang PA niya yun ay hindi siya bumaba ng kama. May hawak itong keycard ng kwarto niya in case of emergency. Kaya inisip niyang itong pumasok. Ngunit ganun na lang ang gulat niya dahil sa pag-angat niya ng mukha ni Frederick ang bumungad sa kanya. Hindi lang gulat kundi tuwa ang kagad na bumalot sa kanyang mukha nang makitang asawa. Why are you here? Hindi niya tinagong pagkagulat sa boses na tanongin nito. Nginitian siya ng asawa saka lumapit sa kama at umupo sa kanyang tabi. Why am I here? Nandito ang asawa ko syempre. Kung saan siya nandun din ako. Ang kaninang mangiyak-ngiyak na mukha ni Emerald ay kagad na napalitan ng tuwa dahil sa sinabi ni Frederick. Hinayaan niya ito na yakapin siya at punasan ng kanyang luha gamit ang hinlalaki nito. Ramdam niyang magaspang nitong palad at nagbigay ng kakaibang kiliti sa kanya. Tahan na Emerald, alam kong dahilan kung bakit ka umiiyak.
Huwag kang mag-alala dahil nahanap na ng tauhan kong taong nag-post ng peking article. Magsasampa ako ng kaso laban sa kanya, sisiguraduhin ko na bubulok siya sa kulungan. Huwag mo nang isipin yon dahil hindi naman yon totoo. Patuloy sa pagyakap sa kanya si Frederick hanggang sa hagurin itong likuran niya. Nang bahagyang gumaan ang pakiramdam niya ay kusa siyang kumala sa tinitigan nito. Ang totoo ay kasama sa pag-iyak niyang isipin na baka magkasama sina Frederick at Monique sa Italy. Kaya naman ngayon nasa harapan niyang lalaki hindi siya pinalampas ng pagkakataon upang kastiguhin si Frederick. You tell me, seryosong matiim niyang tingin kay Frederick. Totoo ba na magkasama kayo ni Monique sa Italy? Kagad na nangunot ang noon ni Frederick at hindi makapaniwala sa sinabi niya. Ano sinasabi mo na magkasama kami? Saan mo napulot ang balitang yan? Sumandal ito sa headboard ng kama kasamang katawan niya. Saka niyakap siya sa bewang habang nakatalikod siya dito. Pumunta siya dito sa unang araw ng taping namin at sinabi niya bago umalis ay pupunta daw siya sa Italy. Hindi ko maiwasang isipin na baka magkasama kayo doon. Siyempre, iisang lugar ang pupuntahan niyo. I don't know if she deliberately said that to taunt me. But I couldn't help but think that you are meeting there. Hindi niya na kayang magsalita pa. Does she sound jealous? Baka isipin ni Frederick ay masyado siyang demanding sa atensyon nito. Mahinang tawang narinig niya mula kay Frederick. His laughter vibrated at her back and gave her shivers to Emerald. Naginit ang puno ng kanyang tenga. You are thinking too much. Hindi namin nagkita doon dahil hindi naman ako nagtagal sa Italy. Pagkatapos ng meeting namin ay kagad akong bumalik pero bago yun ay dumaan na muna ako sa Singapore para sa isang conference para sa mga OFW na gustong magsimula sa pagnenegosyo. Pagkatapos noon ay kagad din akong umuwi at dito na ako dumiretso. I didn't see a single glimpse of Monique. Hindi ko alam kung bakit naisip mo na magkasama kami pero wala talaga akong balita sa kanya. Kung pumunta man siya sa Italy baka yun sa fashion show na a-attendan niya pero wala na akong ibang alam pa. Ito na yata ang pinakamahabang eksplanasyon na ginawa sa kanya ni Frederick. The assurance in his words finally settled the doubt in Emerald's heart. And because of that, the bitterness she felt the previous days and earlier suddenly dissipated, not only leaving a single crumb. Tahimik siyang napangiti habang nakatalikod pa rin kay Frederick. Alam niyang wala siyang karapatang mag-demand ng explanation pero nagtanong pa rin siya. Kung gano'n naman pala, bakit hindi ka nagpadala ng mensahe sa akin? Bakit tinayaan mo na mag-isip ako ng kung ano-ano tungkol sa'yo? She pouted. Marahang napatawa si Frederick at lalo pang hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. Sakalang itong kumalas at pinupog ng halik ang buong mukha niya. Sinorya lang sisihin mo dahil dyan. Siyang may hawak ng phone ko at kahit na maikling sandali hindi niya ako pinayagang makausap ka. Dahil sa sobrang tight ng schedule ko, I want to finish everything in one go. At ayaw niya makipagbabaran pa ako ng pakikipag-usap sa'yo. Pareho silang nahiga sa kama at nakaunan si Emerald sa braso ni Frederick. Sandaling namaya niyang katahimikan at walang ibang naririnig kundi ang mahinang tibok ng kanilang puso. Wala pa ni isa sa kanilang nag-confirm kung ang estado ng relasyon nila at wala ring umamin kung may nararamdaman sila sa isa't isa. Ang mahalaga sa kanila ngayon ay ang instinct na pareho nilang kailangan ng isa't isa. Frederick, alam ko hindi ka naniniwala sa mga lumalabas na balita pero hindi ka ba nagagalit sa akin dahil doon? Binigyan ko na naman ng bagong problema ang pamilya mo. Paano kung makaapekto ito sa negosyo mo? Paano kung gagamitin to ng kalaban mo para sirain ang pamilya mo at ang negosyo mo? Hindi man siya tunay na parte ng pamilya Harrington, para kay Emerald ay mahalaga na rin sa kanya kung anong iniingat ang reputasyon ng pamilyang ito. Nung isang araw lang kausap niya si Calista, ang kapatid ni Frederick na matagal nang nawala. Batid niyang mabait ang babae pero ramdam din niya na hindi ito basta-basta. At kung magkamali siya ng binangga sa pamilya Harrington ay baka itong makakaharap niya. You don't have to think about it anymore, Emerald. Bukas na bukas din pagkagising mo ay magiging maayos ng lahat. Akmang magsasalita pa siya pero hindi siya hinayaan ni Frederick. Agad siya nitong kinububawan at siniil ng halik sa labi. Hindi tumigil si Frederick doon. Bumaba ang labi nito sa leeg ni Emerald habang kamay pumasok sa loob ng pajama niyang suot at agad na dumiretso sa gitna ng kanyang hita. I miss you, Emerald. Anas nito sa kapinasok ang dila sa loob ng kanyang tenga. Napaungol si Emerald at inaiangat ang katawan. Dahil sa magkasabay na pagnanasang bumangon sa katawan niya na ipinasok din ni Frederick ang isang daliri nito sa pagkababae niya. Dahil parehong sabik sa isa't isa ay nakailang beses sila ng pagtatalik at kung hindi pa sinabi ni Emerald na maagang filming niya bukas ay hindi pa siya titigilan ni Frederick. Kaya naman kinabukasan nang katukin siya ng PA na halos pugtupang mata ni Emerald at gusto pang bumalik sa kama.
Akmang magtatanong si Chamil pero nagulat to nang makita si Frederick sa likuran niya. Boss? Agad na bati nito. Tumango si Frederick at sinamahan sila pababa ng hotel patungo sa filming location na halos 200 metro lang ang layo kaya naglakad na lamang sila. Hindi mo na kami kailangang samahan pa, Frederick. Kaya na namin ang sarili. Hindi ba pwedeng ihatid kong asawa ko sa trabaho niya? Nilingon siya ni Frederick at kinindatan. Nasa lokasyon na sila at nang makita ng direktor si Frederick ay kagad tong kumaway. Nagpaalam na muna sa kanya si Frederick at nang tumango siya, ay sakalang ito lumapit kay Direktor Yolan. Agad naman silang dumiretso ng kanyang PA sa tent na nakasetup para sa kanya, upang simulan ang pag-aayos sa kanya. Ngayong araw ay magsushoot sila ng male lead at ngayon lang naalala ni Emerald na eksenang yun ay meron palang holding hands and kissing scene. And Frederick is here too. Bago pa siya makaisip ng paraan kung paano yun ipaliwanag kay Frederick ay lumapit na sa kanila ang male lead na ginagampanan ng aktor na si Zach Soroso. Isa sa sikat na aktor ngayong henerasyon at pamangkin ng assistant director. Emerald, malapad ang ngiting tawag nito sa pangalan ni Emerald at bigla siyang inakbayan. Dahil ilang araw na rin silang nagtitaping na lalaki medyo nakagaanan niya na ito ng loob. Pero hindi sa puntong aakbayan siya nito. Bago siya sumagot ay dumiretsong tingin niya kay Frederick na ngayon ay madilim ang muka at may babalang mata na nakatingin sa kanila.